Hi everyone, Adriel here. Welcome back to the channel. This video, guys, I actually don't know if this would actually see the light of day, but this video is about what really happened to me in the US Embassy interview. I don't know if I'm ready to share actually, guys, but I think I have to share this so that people would have idea when it comes to being denied of a J1 visa or other visas pa, lalo na kung talagang inaasahan mo siya, like me. Okay, so I've been denied of my application for a J1 visa. I went to the US Embassy in Manila last March 15, 2024. And when I was denied, actually, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko because ang daming nangyari before that. Kaya actually, hindi ako agad comfortable na sabihin ko ano ba yung reason kung bakit nandito pa din ako sa Pilipinas. Kasi first of all, ang daming nakaalam na aalis ako. Well, anyways, kasi kaya naman madaming nakaalam nun, it is mainly because in-announce ng principal namin sa meeting namin. So, hindi ko talaga siya i-share talaga. Although alam ng mga co-teachers ko na I'm planning to do something else other than teaching, but kasi hindi ko pa talaga siya ina-announce hanggat hindi sure, but in-announce kasi sa meeting ng principal namin, kaya nalaman ng school na I am leaving. And then when I was denied, guys, syempre hindi ko alam kung ano, parang nakakahiya siya, ganon, kasi nag-resign ako from my work. Nakakahiya siya na nag-resign tapos hindi naman pala makakaalis, parang ganon yung nasa isip ko. Sobrang parang nahihiya ako. Hindi nyo na pala ako nakikita sa video. Ganun yung nasa isip ko. Nahihiya ako na i-share siya na deny ako. Pero I think I have to share this. And I'm brave enough already to be sharing this, guys. So, I applied for AJ1 visa as a culinary intern sa Colorado. The name of my host property was Monarch Casino in Black Hawk, Colorado. Yun. So, ang bilis ng mga process, actually. December, I was hired. Tapos, nagsimula na yung pag-aayos ng papers ko. Although, yung inayos lang naman is yung mga papel namin from the culinary school. Tapos, pinasa lang namin sa agency and they were the ones who actually made ayos na dun sa mga papers na kailangan naming isubmit sa US Embassy. And then, so dumating na yung interview. And then, dun sa interview, guys, medyo nagtagal naman actually yung conversation namin nung consul. Maayos ko namang nasagot yung mga tanong niya. Yung una niyang tanong sa akin, so you're going to Colorado. Is this a hotel or a restaurant? Sabi niyang ganun. Siyempre, sinagot ko na maayos. Tanong niya, are you still a student? Lalala. Ganon. Dami niyang tinanong na maayos naman. Ngiti-ngiti siya doon. Ganon. Parang okay naman yung conversation namin. So, parang naging naging at ease na ako and naging parang complacent na ako doon sa conversation namin because, ayun nga, parang ang saya-saya niya. Tapos, ayun nga, naging komportable ako doon sa usapan namin. Tapos, tinanong niya ako, yung last question niya was, do you have other profession in the Philippines? Ang sabi niya gano'n.
Tapos syempre sinabi ko, yes sir, I am a teacher. Ngayon, ayun lang yung sinabi ko. Wala na akong ibang sinabi. Hindi ko na in-explain na nag-aral ako ng culinary school and I'll be needing the internship because I need to have an experience in order for me to be able to be more marketable here in the Philippines, mga ganon. Hindi ko siya nasabi. Ayun talaga yung isasagot ko. I practiced actually kung ano yung mga isasagot ko sa mga possible questions. So, ayun. And then, nung ganun lang yung sinabi ko, sabi niya, sabi niya, you're a teacher, sabi niya ganun. Tapos doon niya na sinabi na denied ako ng aking J1 visa. After that, guys, I don't know kung ano yung naramdaman ko actually. Hindi ko, syempre na malungkot ako, pero hindi ako umiyak that time. Nalungkot ako, parang basta malungkot. I can't explain kung ano yung naramdaman ko that time. Although, hindi ako naiyak nung time na yon. But, paglabas ko, syempre, nandun sila Mylene, tsaka si Cassie, nintay nila ako. Sinamahan kasi nila ako sa interview na yon. And then, umuwi na kami. Like, hindi na kami kumain sa Manila after that. Parang maaga pa lang din naman kasi yon, parang 9 AM pa lang, ganun. And then, umuwi na kami, diretso na ng Bataan. Pero guys, on the way sa Bataan pa uwi, I was already looking for jobs. Parang, alam mo yung stress na stress ka, what will happen to me? I have loans that I need to pay. I have to do so many things. My parents are no longer working. I'm the only one working in the house. Ganon. Alam mo yon, ganon yung feeling. Parang sobrang stressed ako. Hanggang kinabukasan yon, Sabado, super stress ako, walang energy, yung katawan ko ay parang bagsak na bagsak, ang lambot ng legs ko, yung parang wala kang lakas, ganon. Tapos nung Friday night na yon, aga kong natulog, parang hindi nga ako kumain ng dinner nun eh. Hindi ako nakakain ng dinner. Tapos ayun nga, wala din akong gana kinabukasan, kumakain ako, pero alam mo yung feeling na gusto ko lang ipakita kila nanay ko na I still have an appetite for life. Ganon. And that the reason why I was feeling na super down was I was thinking kasi na sila nanay ko hanggang ngayon, they were still thinking about us, kaming dalawang magkapatid. Like, nagtuturo na ako, teacher na ako. Dapat, 'di ba, I am the one na bumubuhay sa sarili ko. Pero dahil alam ng nanay ko na pangarap ko talagang maging chef, pangarap ko na mag-aral ng culinary. Nung nag-retire siya, parang she offered me, sabi niya, gusto mo pa bang mag-aral ng culinary? So, syempre naman ako, nung tinanong niya ako, parang without thinking twice, gusto ko yun na, gusto ko mag-aral ng culinary. Tapos parang ilang araw lang, naghanap na ako ng culinary school, hanggang nakita ko na nga yung Culinary Academy, hanggang sa February, nag-enroll na ako, hanggang sa natapos ko yung course. Tapos, sila nanay ko pa din yung gumastos ng parang sa agency, sa placement, ganyan. Like everything. They even bought me this car. Alam mo yon, yung parang feeling na, what I'm feeling is, dapat hindi na lang pala ako nag-aral ulit. Yung feeling na dapat yung pera nila nanay, in-enjoy na lang nila, or kaya, kung gusto nilang mag-business, sila yung gumastos ng pera nila. Pero parang iniisip pa din nila ako, iniisip pa din nila kami nung kapatid ko. And ayun yung parang naging sa akin,
parang naging burden sa akin. Ayun yung nandun sa puso ko ngayon, hanggang ngayon actually. I was thinking na, what will happen kaya? What will happen kaya? Na sana, alam mo yun, parang kung pwede lang i-rewind, I will do it. Ayun yung yung feeling na parang nagbibigay sa akin ng super lungkot na pakiramdam, super depressed na feeling. Alam mo yun, I'm not clinically depressed, guys, but I know in my heart that most of the time I would feel my stomach churning, my arms, my legs, they don't have the energy. Tapos madalas akong walang appetite. Pero yun nga, dun sa isang vlog na ginawa ko, I shared how the Lord rescued me from that feeling. Of course, I would still feel sad every now and then because of the situation that I have right now. But I know that kaya ko pang mabuhay. Kaya guys, yung pagtitinda ko ngayon ng chicken pastel, ng chili garlic oil, that is not a hobby. Sabihin ko na sa inyo guys, that is not a hobby. I'm doing it to survive. So, I'm really, really grateful. I'm really thankful to those people na nag-order, na bumibili sa akin, because it really means a lot to me. Grabe guys. I never thought that things like this would happen. Parang napaka-confident ko na makukuha ko yung internship, napaka-confident ko na mapupunta ako sa Amerika. Pero hindi pala ganun kadali yun, guys. Sometimes the Lord will let bad things happen to you in order for you to turn back to Him. Because to be honest, guys, napakayabang ko. Dami kong ginawang hindi maganda, dami kong ginawang masama. Kinalimutan ko yung Diyos. I forgot that, alam mo yon, wala akong kayang gawin kung hindi ko kasama yung Lord. Ngayon, nangyari na yung mga nangyari, of course. But I know that is a wake-up call to me by the Lord. Alam ko na kahit na napakasakit ng mga nangyayari ngayon, kahit na nakaka-stress yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon, yung Diyos nandyan siya palagi. Nandyan siya para tanggapin ako ulit. At nararamdaman ko na tinanggap ako ulit ng Diyos. That the Lord just wants me to go back to Him, that I cannot do anything without Him. Sabi nga, diba sa Bible, yung verse na, I can do all things through Christ who strengthens me. Pero minsan nagiging mayabang tayo. Nakakalimutan natin yon. And naging mayabang ako. Sobrang naging mayabang ako. Now, I have another appointment in the embassy, but merong naging problema again. Yung aking... Wait lang guys. Ayan guys, nagkaroon nga ng problema again. Because syempre nung na-deny ako, yung feeling ko ayoko munang mag-book, diba? Ayoko munang mag-book ulit ng another appointment. Hindi ako agad nag-book after the denial. So after that, naghintay muna ako. Actually, this April lang ako nag-book ulit. So, nakabook ako ng another embassy interview this coming May 21. But, just yesterday ba? No, not yesterday. I think last Saturday morning, I received an email from the agency telling me that the property that hired me is canceling my
is canceling my, my employment as an intern. Ang nakaka-stress doon, guys, nakabook na ako ng embassy, ng interview sa embassy. So I don't know if pwede bang ilipat or i-postpone yung embassy appointment because non-refundable kasi yon, that is 10,700. Tas I still have to pay the DS 2019 pa yung reissuance nun, that is more or less mga 16,000, ganyan. So parang what is happening? Nung mga nakaraan, pinipilit nila ako na mag-book na ng another appointment kasi nga daw baka mag-cancel yung mga yung mga employer pagka daw masyadong matagal. So nung sinabi nila sa akin yung ganon, nag-book naman ako. Sinabi ko sa kanila, "Ma, mag-book po ako on this day, ganyan. I will tell you once it's done," ganon. Tapos nung nag-book na ako ng embassy appointment, hindi ba dapat ang ginawa muna nila doon? Tinanong muna nila yung property kung ano yung gagawin, kung bang canceled na ba yung yung application ko doon sa property. Alam mo yun, dapat inuna nila yun bago nila ako pinilit na mag-book ulit. So, ayun yung problem ko ngayon, guys. Na syempre, kahit na naka-book ako for interview this May 21 without an employer, without a host company, I will not be able to do the interview. Automatic bagsak na yun. Sino yung host company ko? Wala, diba? Kanina, nag-email sa akin, nag-message sa WhatsApp yung taga-agency. Sabi niya sa akin, yun nga, parang i-postpone daw yung embassy appointment. Like, how can I do that? I actually don't know if that is actually possible. Hindi ko alam kung pwede siya. So, parang right now, I'm really stressed about that. I'm really super stressed about that because, alam mo yun, yung gusto ko lang naman sana maibalik ko yung ginasto sa akin ng mga magulang ko. Yung mabigay ko sa kanila yung life na deserve nila. Yung pagmamahal nila sa amin sobra-sobra. Especially my nanay. And of course my tatay. Parang I don't know what to say. That's why, alam mo, yung prayer ko na ngayon, dati talagang specific, I'm praying for, Lord, give me the J1 visa, ganyan, after my denial. Kasi nga, noong sa una kong interview, I forgot the Lord, literally. Garal ako ng culinary school, I forgot the Lord. I'm no longer talking to Him, I don't pray to Him. Wala talaga. Parang lumapit na lang ako sa Lord ng ilang araw bago mag-appointment sa embassy. Alam mo yon, parang ay, nandyan pala yung Diyos. Baka meron siyang kayang gawin. Parang ganon. Only to realize na siya naman talaga yung gumagawa ng mga bagay. Na siya lang yung kayang gumawa ng mga bagay-bagay. Walang iba. So right now, guys, ang prayer ko is, Lord, Your will be done. Kung ano po yung plano nyo sa life ko, ayun na po yung mangyari. Lord, meron akong mga plano, iko-consulta ko sa'yo, pero kung ano po yung pinakamaganda for me, ayun po yung ibigay nyo sa akin. At saka, aside from that, guys, I still have this specific prayer. Kabaligtad by F tsaka P. I still have this specific prayer na kung mahihirapan man ako sa situation ko right now,
parang ang pinipray ko na lang is, sana ako na lang yung mahirapan, hindi na mahirapan yung mga magulang ko. Because they just wanted to see me grow as a person habang kaya pa nila. And yet, nangyari yung mga bagay na yan. But, di ko na din alam guys kung ano yung pwedeng mangyari. Yung Diyos lang yung nakakaalam ng lahat ng pwedeng mangyari. So right now, I'm trying to strengthen my faith. I'm trying to be more faithful to the Lord. And alam mo yon, yung maniwala talaga, mag-ibigay yung buong pagtitiwala sa Kanya. Ang hirap gawin nun, tao tayo, dahil tao tayo, nag-iisip tayo ng mga kung ano-anong mga bagay. Pero guys, walang mawawala sa atin kung ipagtitiwala natin yung buong buhay natin sa Diyos. Actually, walang mawawala sa atin at ang daming mapupunta sa ating mga bagay. So right now guys, I would like to ask you to be hopeful, to be prayerful. Because at the end of the day, kahit gaano pa tayo kagaling, kahit gaano tayo katalino, gaano kadaming pera natin, gaano kakayaman, gaano kakasikat, pwedeng mawala yon in an instant. Pwede siyang mawala sa isang korap lang. Because the Lord will find ways to humble you because He loves you. Sabi ni Pastor Pines, si Lord daw, kasama natin yan sa mga pangarap natin. Hindi siya against sa mga pangarap natin. Pero kailangan nating pagtiwalaan siya sa mga gagawin natin. Because kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya, wala tayong kapupuntahang maganda. Buti na lang pala din guys, 15 ako interview, diba? Tapos 15 din sana yung effectivity ng resignation ko from DepEd. Buti ka mo guys, parang Saturday I talked to my head teacher, tapos Monday nahabol namin yung resignation ko sa DepEd. Like, alam nyo ba na parang isang send na lang nila sa GSIS ng something, I forgot pero sa GSIS yun na lang yung kailangan para ma-resign ako talaga, na wala na hindi ko na mahahabol. Pero pagpunta namin doon, wala, okay pa, wala pang nasisend yung DepEd sa GSIS. So nahabol namin yung resignation ko, kaya hanggang ngayon nakakapagturo pa ako. Although naputol yung pagsahod ko, naputol siya, although masasahod ko naman yon, naputol nga lang, hindi ako nakasahod ng March and April. Pero masasahod ko siya. So, I thank the Lord for that. At least, nangyari man yun, nag-resign ako, nakinabahan ako na wala akong trabaho, paano kung babayaran yung mga loans ko. At least, nakabalik ako sa DepEd at binigay pa rin ng Diyos sa akin yun. So, I really thank God for that. So, I think guys, ayun lang yung video na to. I hope that I was able to express my feelings talaga. I was able to inspire you to still move on, to keep on doing the things that you like, to focus on life. Alam mo yon, yung parang kaya mo yan, kaya natin to. Ako guys, lagi kong sinasabi na yan ngayon. Every morning when I wake up, I would pray. And my prayer now, sobrang mahaba na ako mag-pray ngayon. I really talk to the Lord like He's right next to me. Also, magbasa ng Bible. Ako, nagde-daily bread ako ngayon. So, if you don't have the physical book, meron namang app ang Daily Bread. It's just for free. You can download it on your phones.
so that you also have the daily inspiration together with the Bible readings na din. So yeah, kung pareho kita na meron pinagdadaanan sa mga oras na to, kaya natin to dahil kaya tayong dalhin ng Diyos. Bye!